Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang ika-6 na kabanata ng ating kwentong Mahal Kita, Irog Ko. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Si Yvette lamang ang iniwan sa bahay, kaya antimanong siya ang nagbukas ng pintuan nang merong kumatok. Pero tumigil sa pag-ikot ang kaniyang mundo nang mapagsino ang kaharap niya. "Ma'am, ano pong ginagawa niyo dito?" Hindi nito hinintay na imbitahin siyang pumasok. Nagkusa na ang ginang at tumayo sa pinakasentro ng kanilang sala. Bumangon na muli ang matinding kaba sa dibdib ng dalaga. Meron na siyang idea kung bakit napasugo doon ang ginang. May kinalaman yun sa nangyari kagabi. "Bakit kayo magkasama kagabi?" Halatang pilit itong nagpapakahinahon. Sana nagpakatanggi-tanggi ka sa kanyang imbitasyon. Nalagay ako kagabi sa matinding kahihiyan nang ipakilala kanya bilang asawa sa lahat ng tao doon. Wika pa ng ginang. "Wala ho akong nagawa sa naging desisyon niya, ma'am. Wala naman kasing time frame ang aming kasunduan. Kahit na, kung nagmatigas ka, hindi ka niya mapipilit. Baka nakakalimutan mong binayaran na rin kita para sumunod ka sa kagustuhan namin. Kailangan ko pa bang ulitin sa iyon?" Inis na wika ng ginang. Bigla siyang nanliit sa tinuran ng kaharap. Sandali lang ho. Pumasok siya sa kanyang kwarto para kuhain ng pera. Hindi niya naibigay yun kagabi dito dahil na nga sa mga nangyari. Pagkabalik niya sa sala, "Hindi mo pa ba nababanggit kay Tristan ang pag-file mo ng petition para mapawalang bisa ang inyong kasal?" "Hindi pa ho. Hayaan niyong madiscover niya yun oras na matanggap niya ang summon mula sa korte." Iniabot niya rito ang pera. "Pasensya na ho, pero hindi kito kailangan. Rest assured hong hindi ako bibitaw sa ating usapan hanggat hindi kami maanal ni Tristan." Hindi ito kumilos para tanggapin ang pera. Kumilos siya at inilagay yun sa palad ng ginang. Batid niyang yun ang tamang desisyon. Saka sa tagal ng prosesong pagdadaanan ng pagpabawalang bisa sa kasal nila ni Tristan, ni isang kusing wala siyang gagastusin. Ayaw pati niyang magmukhang pera lang siya sa harap ng ina ni Tristan. Una na siyang tumanggap ng pera kay Tristan noon, at yun ay dahil sa kaligtasan ng kanyang ama. Pero ngayon, kaya na niyang harapin ang annulment nang walang involved na pera galing sa mga ito. "Dadagdagan ko pa yung bayad sa iyo, Yvette. Sundin mo lang ang sinasabi ko." Giit pa ng ina ni Tristan. Para na siyang sinampal sa tinuran ng ginang. Mukhang pera talaga ang tingin nito sa kanya. "Salamat ho, pero wag na kayong mag-abala pa. Paumanhin ho sa nangyari kagabi." "Well, hindi kita pipilitin kung ayaw mo talaga." Inilagay yun ng ginang sa dalang purse. "Kung kailangan mo ng pera, magsabi ka lang sa akin. Puntahan mo lang si Mr. Yuson. Siya ang finance chief ng CUI. "Sige ho." Yun lang ang sinabi ni Yvette para hindi na nito igiit pa sa kanya. "Siya nga pala, balita ko'y nagpapakita ng interes sa'yo si Andrew Vasquez, yung pinsan ni Lassie." "Well, he's a good catch. Huwag mo na siyang pakawalan pa. Ipaubaya mo na rin si Tristan kay Lassie." Hindi na siya nakaimik dahil umalis na ang ginang. Naiwan si Yvette nakagatlabi. Bukas sa pagpasok sa trabaho, alam niyang sentro siya ng usapan. 2 executives ng CUI ay naroon sa party kagabi ng ina ni Tristan. Lahat ng mga bisita kagabi ay nagulat nang ipakilala siya ng lalaki bilang asawa nito. Tumahimik na lamang siya. Nagtagumpay si Tristan na masira ang kaarawan ng ina nito. Malaking usapin talaga ang nilikha nila kagabi. 10:00 siya inihati ni Tristan. Subalit bago sila umalis ng lalaki, nagpaalam sila sa mga magulang nito. Ni hindi niya nabati ang ginang sa labis na pagkailang at kaguluhan ng isip. Ni wala silang imikan habang inihahatid siya ni Tristan. Simpleng good night lang ang sinabi nito. Sa kalituhan din ng isipan, ni hindi kaagad siya nakatulog. Marami na ang nakakaalam na meron na siyang asawa.
Hindi siya mapalagay sa kahihinatnan nun. Habang papasok ng gusali si Yvette, ay doble-dobleng kaba ang nararamdaman niya. Wala siyang idea kung ano ang dapat niyang asahan matapos siyang ipakilala ni Tristan na asawa nung pumunta sa ina nito. Kasual siyang sumakay ng elevator. Tahimik siya sa paglabas at tumungo sa kanilang department. Diretso siya sa kanyang mesa. Hindi siya makatingin sa mga kasamahan doon sa trabaho. Diretso lang na lumakad ang mga oras na wala naman siyang napansing kakaiba. Ni pagpunta niya sa kantin, alumpihit siya. Pero kailangan niyang kumain. Hindi kaagad niya napansin si Andrea kung di pa siya nito binati. May problema ba? Nag-aalalang wika ng kanyang kaibigan. Bakit mo naman naitanong yan? Tingnan mo nga yung mukha mo sa salamin, problemado. Ang problema, dapat mong iniiwan sa bahay. Mamaya niyan, masita ka pa ng tigre mong boss. Sasakmaling ka talaga ni Viola. Cheer up, friend. Kung ano man yung problema mo, magiging okay din lahat. Nakangiti pa na wika ni Andrea. Masama lang ang pakiramdam ko. Pagkakuha ng kanilang pagkain, tumungo na sila sa nakitang bakanteng mesa. Pumirmi lamang ang pansin niya sa pagkain. Sa pamamagitan nun, maiiwas niya ang paningin sa mga naroroon sa kantin. Hindi kaya kailangan mo nang umuwi para makapagpahinga? Sa tingin ko mas makakabuti yun sa'yo. Naisatinig ni Andrea. Kaya ko to, Andrea. Sigurado ka? Oo. Pagkatapos nilang kumain, naghiwalay na sila ni Andrea. Bumalik naman siya sa kanilang department. Sinalubong naman siya ni Myla. Pinapatawag daw siya ni Tristan. Nahigit tuloy niya ang paghinga. Susunod ako, Myla. Sabay raw po tayo. Sige na, mauna ka na. Susunod na lang ako. Pupunta lang ako sa women's room. Tinalikuran na niya ito. Dumiretso na siya sa women's room. Pag-uusapan ba nila ang nangyari noong Sabado? Napagalitan tuloy ako. Salubong sa kanya ni Myla. Nasa mukha nito ang inis. Pasok ka na. Pasensya na, Myla. Hindi na siya nito pinansin. Pumasok na siya ng opisina ni Tristan. Naupo sa sofa ang lalaki at dumako kaagad ang pansin nito sa kanya. Pinagpag nito ang sofa. Pinapaupo siya sa tabi nito. Kamusta? Kinakabahan pa rin dahil sa nangyari nung Sabado. Magsasama na tayo. Diretsong wika ni Tristan. Ano? Nanlaki talaga ang mga mata ni Yvette sa narinig. Huwag kang magbiro ng ganyan, Tristan. Hindi pa nga ako mapakali sa nangyari nung Sabado, dadagdagan mo pa? Sarili mo lang ang iniisip mo. Paano naman ako? Paano ang pamilya ko? Inis na wika ni Yvette. Kaya nga pupunta tayo ngayon sa inyo at kakausapin sila. Sasabihin na natin sa kanila ang totoo. Ano? Nahihibang ka na ba, Tristan? Umayos ka nga, hindi naman ako nagmamadali. Hindi madali ang problema na to. Marami nang nakakaalam na may asawa na ako. Kailangan ko lang panindigan yun. Sa bahay na tayo titira. Wika pa ni Tristan. Huwag kang pabigla-bigla, Tristan. Tama na sigurong malaman nilang meron kang asawa. Pero ang magsama sa iisang bubong, wala yun sa usapan natin. Ayon pa sa ating kasunduan, ipapaanal natin yun. Darating din tayo dun. Kailangan na talaga nating panindigan ang pagiging mag-asawa. Sa pamamagitan din nun, tuluyan na akong titigilan ni mami at daddy. Maiintindihan din tayo ng nanay mo at mga kapatid. Kinakabahan ako sa magiging reaksyon ng pamilya ko, Tristan. Huwag kang pabigla-bigla. Pag-isipan mo munang mabuti. Huwag mo naman ako tuluyang ilagay sa alanganing sitwasyon. Pinag-isipan ko na to. Nasa mukha nito ang kaseryosohan. Hindi na talaga papigil ang lalaki. Hindi na tuloy niya malaman ang gagawin. Sarili lamang nito ang iniisip. Binigla siya nito nang sabihing isasama siya sa kaarawan ng ina. Tapos ayon, magsasama na raw sila. Kung ganon, hayaan mo rin ako mag-isip, nasabi ni Yvette. Tapos kakausapin ko rin si nanay tungkol sa atin. Bigyan mo muna ako ng ilang palugit. Apila niya sa kaharap. Sige, bibigyan kita ng panahon hanggang bukas. Kailangan masabi mo na ang tungkol sa atin sa iyong ina at mga kapatid. Tapos bukas, formal mo na akong ipapakilala sa kanila na iyong asawa. Bukas ka agad?
Aba, umayos ka, mister. Oh, mister. Meaning asawa na talaga ang turing mo sa akin, Yvette. Nakangiti na wika nito pero ilang sandali pa ay nagseryoso muli ang muka. Wala na tayong panahon, Yvette. Mas gusto ko nang ayusin ang pagsasama nating dalawa. Asawa kita at paninindigan ko yun. Di naman natin kailangang magmadali, di ba? Ayokong mapulaan pa tayong pareho. Mas malaking usapin sa paningin ng lahat. Oras na malaman nilang hindi tayo magkasama sa isang bubong. Saka, magpapalabas ako ng memo para sa iyong promotion. Isang executive promotion ang ibibigay ko sa'yo. Ipopromote mo ako? Oo, ako ang CEO ng kumpanya. Kaya normal lang na nasa executive position ka. Bakante na ang HRD chief position, kaya ibibigay ko yun sa'yo. Tumayo na si Tristan. Sige na, umuwi ka na para makapag-usap kayo ng nanay mo. Tapos bukas, sa inyo tayo manananghalian. Marami akong tinatapos na trabaho. Mamayang CEO ang nag-uutos sa'yo. At ang asawa mo yun, Yvette. Kinintalan siya nito ng halik sa kanyang labi. Wala nang nagawa pa ang babae. Nahigit niya ang paghinga. Ano pa nga ba ang kanyang magagawa? Nilisan na niya ang opisina nito at bumalik sa kanilang department. Humahanda na siya sa pag-uwi nang lapitan ng ES ang kanyang Ma'am Viola. Bumunta raw po kayo sa kanyang opisina. Sumunod siya sa babae. Pagpasok niya sa opisina ng babae, tumutok kaagad ang paningin nito sa kanya. May ngit-ngit sa mga mata nito. Hinintay niyang anyayahan siya nitong maupo. Ano bang pinakain mo kay Tristan? At tila ang lakas-lakas mo sa kanya? Kaagad nitong tanong. Lagi kanyang pinapatawag tapos heto, pinapauwi ka niya. Meron ba kayong relasyon? Inis na wika ng babae sa kanya. Ma'am, paumanhin po. Pero wala po ako sa posisyon para sagutin yung tanong mo. Mas makakabuti po sigurong kung si Sir Tristan na lang ang inyong tanungin. Pasensya na talaga. May pinapagawa lang kasi siya sa akin kaya ako aalis. Bukas o sa makalawa, malalaman na nito ang katotohanan. Kabago-bago mo rito, pero nakuha mo na kaagad ang pansin ng mga lalaking pinagpapantasyahan ng lahat. Magdahan-dahan ka sa paglalandi rito, Miss Garcia. Nandito ka para magtrabaho. Dire-diretso na wika pa ng boss niya. Kaysa magsalita pa, minabuti niyang itikom na lang ang bibig. Inggit na ang umiiral dito. Si Andrew at Tristan ang tinutukoy nitong pinagpapantasyahan ng lahat. Nagdesisyon na siyang magpaalam dito. Gayon na lang din ang pagkagulat ni Yvette nang makasabay sa elevator si Andrew. Hindi kaagad niya ito napansin kasi nakayuko siya. Umurong talaga ang kanyang dila sa presensyang yun ng binata. Andrew, ikaw palang pinakasalan niya noon. Naisatinig nito. Alam ko na ang kwento tungkol sa inyong dalawa. Plano kitang agawin sa kanya, Yvette. I like you, and I really do. Mahinang wika ng binata. Ha? Tutulungan kitang ipaana lang kasal yung dalawa. He's not the right man for you. Maggagamit si Tristan. Sarili lamang niya ang kanyang iniisip. Wala akong pakialam sa kanila ni Lassie. Hindi siya nakaimik hanggang sa tumigil ang elevator sa 5th floor at nagpaalam sa kanyang binata. Meron itong gusto sa kanya. Pakiramdam niya ay tumigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Aagawin daw siya kay Tristan. Kitang-kita niya sa mukha nito ang katatagan. Pero sorry, Andrew. Dahil napamahal sa akin si Tristan. Matagal ko na siyang mahal. Wika niya sa kanyang sarili. Kaharap ni Yvette ang kanyang ina. Hindi niya alam kung paano sasabihin dito ang tungkol kay Tristan. Tungkol sa kanilang dalawa. Subalit kailangan na niyang sabihin dito ang katotohanan. Limitado ang ibinigay na panahon sa kanya ng lalaki. Ano ba ang pag-uusapan natin? Naalala niyo ba yung lalaking sumundo sa akin dito ng Sabado? Tristan ang pangalan niya, hindi ba? Oho, marahan siyang tumango. Umurong ang kanyang dila. Paano nito tatanggapin ang kanyang ipagtatapat? Meron ho akong sasabihin sa inyo, pero sana ho maintindihan niyo ako, Nay. Sige, Iha. Matagal ko na siyang kakilala. Alam ko. Ho? Nagulat siya sa narinig.
Paano niyo nalaman na matagal na kaming magkakilala? Nalilito man, may bumangong kaba sa dibdib ni Yvette. May nalalaman ba ito sa kanyang lihim? Yung marriage certificate mo, noon ko pa nakita. Hindi ko sinasadyang makita yun sa mga gamit mo. Kaswal nitong sambit. Sa kanya ba galing yung ginastos mong pampaopera sa iyong tatay? Ang ginastos sa pagpapalibing at ang pinambayad mo sa enrollment ng iyong mga kapatid? Seryoso na tanong ng kanyang ina. Napakagatlabi siya. Oho, patawad ho inay at inilihim ko sa inyo. Wala naman siyang makitang galit sa mukha nito. Subalit naging dahilan yun para pumatak ang kanyang luha. Yvette, alam kong meron kang dahilan kaya mo ginawa yun. Ayoko nang alamin pa kung ano. Batid kong alam mo ang iyong ginagawa. Suportado ka namin. Kasunod nun, niyakap siya nito. Mahigpit. Ipinapadama sa kanya ang labis sa pangunawa. Patawad ho talaga. Ano na ang plano niyo? Gusto na ho niyang magsama kami. Dapat nga kasama ko siya ngayon pero sinabi ko sa kanya, ako na muna ang kakausap sa inyo. Dito ho kami kakain ng tanghalian bukas. Kinuha nito ang bimpo sa sofa at idinampi sa magkabila niyang pisngi. Sige anak, maghahanda ako bukas. Kung ano man ang mga plano niyo ni Tristan, di kami sasagabal. Oras mo naman para lumigaya ka anak. Lumigaya siya? Paano ako liligaya? Hindi naman siya mahal ng kanyang asawa. Wika niya sa sarili. Plano talaga niyang ilihim dito ang katotohanan. Di na yun dapat pang malaman ang kanyang pamilya. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na magsasama ni Tristan. Malalaman nila yon oras na matanggap nito ang summon mula sa korte. Salamat sa pangunawa, Nay. Wala yun anak. Ginawa mo ang lahat para sa amin, kaya wala kaming makitang dahilan para magalit. Siguradong magugulat ang mga kapatid mo oras na malamang may asawa ka na. Pero maiintindihan ka nila. Nay, kahit na meron akong asawa, nasa priority ko ho kayo. Susuportahan ko po kayo at ang mga kapatid ko. Pagtatapusin ko sila ng pag-aaral, pangako ko yan. Salamat anak, pero sa ngayon, gusto ko ang isipin mo ay ikaw mismo, ang kaligayahan mo. Gusto kong makita na masaya ka at alam ko na ibibigay yun sa'yo ng iyong asawa. Basta magtiwala ka lamang sa sinasabi niya. Wika pa ng nanay niya. Ngumiti na lamang si Yvette sa kanyang ina. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng ating kwentong Mahal Kita, Irog Ko. Sana ay muli nyo kaming samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.